breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise.
Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron na naman tayong debate na magaganap ngayon. A series debate ito between Davidian and Adventist mga kapatid. Sa topic na patutunayan ko na ang 144,000 at great multitude sa Revelation 7 ay hindi iisang klaseng tao na maliligtas. So, affirmative dito si Brother Francis, negative naman si Brother Denmar. At meron tayong standard na setup pa din, yung 10.7. At Russia TV rules pa din yung gagamitin mga kapatid. So, again, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic mga kapatid. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng patakaran dito? Yes po, sumasang-ayon po ako sa lahat-lahat ng mga patakaran na sabi. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. Okay mga kapatid, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience at konting preview sa inyong patutunayan. Unahin natin si affirmative, pakilala ka kapatid. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Brother Francis Ayan Hinugin. I'm a member of the Seventh-day Adventist under the Davidian Seventh-day Adventist Association. At ayun po ay mag-usap kami ni Brother Denmar patungkol sa isang importanteng topic sa Revelation. 144,000 in great multitude. Thank you po. Yung ating negative din, pakilala. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay minsan pang umapapawid dito sa Russia TV. Ang inyo pong maliit na lingkod ay isang ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist at gayon din ng Advent Biblical International Ministry at ng 3A Media Apologetics, mga kapatid. No, na siya nga pong napili at elected Luzon Chapter President, mga kapatid. So, ang ating pabubulaanan, yung stand ng Davidian na magkaibang grupo. O magkaibang grupo, itong 144,000 at itong great multitude. No? Ito yung para bagang aral ng saksi ni Jehovah. No? So yun mga kapatid, pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon at naway katotohanan lamang inyong masumpungan sa debating ito. Back to you, Brother Rasha. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at kung gusto niyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon or you can comment at highlights mga kapatid or at followers dyan sa ating comment box. So bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan patungkol dito sa 144,000 mga kapatid at great multitude sa Revelation 7 ay hindi iisang klaseng tao na maliligtas. Brother Francis ng Davidian, 7 minutes bro. Proceed ka bro. Nakikita ko na yung screen mo bro. I think 10 Magandang- I think 10 minutes, bro. 10 minutes. 10 minutes. Baliktad, bro. Oo. Sige. Magandang gabi sa lahat at lalo na po sa ating mga taga-subaybay at sa mga tao na patuloy na sumasaliksik sa mga katotohanan ng nilatag sa banal na kasulatan. Ngayon pong gabi ay naggalak po akong pagpatuloy ang usapin tungkol sa Revelation chapter 7, 144,000 and great multitude. Sa gabing ito ay aking patutunayan na ang 144,000 sa Revelation 7 at ang great multitude sa Revelation 7 rin ay magkaibang klase ng mga maliligtas na tao, hindi isa. So, para po sa ating pagsimula, ito po yung mga ebidensya. Yung 144,000 po ay naniwala po ako at pati yung Seventh Adventist as a whole na 144,000 ay hindi makakaranas ng kamatayan or living saints. Early writings page 15, sabi ni Sister White, ang propetista ng Seventh Adventist, the living saints, 144,000 in number, know and understand the voice while the wicked thought it was thunder and earthquake. Living saint talaga sila po. At
Dito po sa Great Controversy, page 648 and 649. Upon the crystal sea before the throne, that sea of glass as it were mingled with fire, so resplendent in it with the glory of God, are gathered the company that have gotten the victory over the beast and over his image, over his mark, and over the number of his name. With the Lamb upon Mount Zion, having the harps of God, they stand 144,000 that were redeemed from among men, and there is heard as the sound of many waters. 144,000 po ay na-redeem po, mga living saints po sila. Sila lang din po naka-experience ng deliverance. At sabi po, patuloy na verse, page 649, these are they which follow the Lamb whichever he goeth. This having been translated from the earth, from among the living. Ibig sabihin po, hindi po sila nakaranas ng kamatayan. Isang grupo sila ng mga naligtas na tao. Tinatawag din silang first fruit unto God and to the Lamb. Revelation 15, 2 and 3, Revelation 14, 1 to 5. These are they that which came out of great tribulation. Po ni Sister White. Yan po ang grupo ng 144,000. At na-experience po nila yung the sun having power to scorch men with great heat. Ito po ay na-experience po sa 7 plagues. Ika-5 plague. So yung typology po, meron po akong i-present dito na typology. Yung typology is an event or thing that becomes a model or pattern of something or someone in the future. Yung typo, nakita nyo sa screen, yan po si Elijah. Siya po si Elijah. Sa Prophets and King, page 227, Elijah was a type of the saints who will be living on the earth at the time of the second advent of Christ, and who will be changed in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, without tasting of death. Kasi si Elijah po, hindi po nakaranas ng kamatayan. Sabi po ni Sister White na siya po yung representative sa last days, before the second coming of Jesus Christ, na without tasting of death. Elijah representing those who at the close of earth history will be changed from mortal to immortal and be translated to heaven without seeing death. Yan po, yung type ni Elijah. So ang 144,000 ang anti-type. So dito po yung comparative and contrast nila. Si Elijah po translated, 144,000 translated din. Si Elijah Israelites at saka si 144,000 Israelite po, Revelation chapter 7 verses 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun si Elijah, reprover of the tribe of Israel, kingdom of Israel. Si 144,000 reprover din po sa 70 Adventist, the Israel of today. Si Elijah po may mantle. 2 Kings chapter 2 verse 8. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they were two and over on the ground. Verse 14, and he took the mantle of Elijah. Ito po si Elisha na ito, kinuha niya, and fell from him and smote the waters. Meron pong mantle si Elijah. Si 144,000, may mantle ba? Yes, early writings, page 16 and 17. Here on the sea of glass, the 144,000 sue the perfect swear. Some have bright crowns, others have not bright crowns. At saka po, perfectly satisfied with their crowns, and they were all clothed with a glorious white mantle from their shoulders to their feet. Yun po, may mantle, pareho po sila. Si Enoch, kilala niyo si Enoch. Si Enoch po ay dinala rin siya sa langit before the flood. As Enoch was translated to heaven, ang meaning po ng translated is changed into immortal without seeing death. Yan po. Hindi po naka-experience ng kamatayan. As Enoch was translated to heaven before the destruction of the world by water, so the living righteous will be translated from the earth before its destruction by fire. Hindi po pwedeng 144,000 pa rin ito, dahil 144,000 ay living saints, will be translated. Hindi pwedeng dalawa, ka Enoch at saka si Elijah. Sino ang representaran ni Enoch? Yung great multitude of Revelation chapter 7 verse 9. Malaman natin mamaya yung mga bases. Si Enoch translated, yung great multitude translated po, hindi rin sila maka-experience ng kamatayan. Not Israelite si Enoch kasi hindi pa nabuhay si Jacob that time. Si Enoch po ay doon pa po sa time ni Lamech, Methuselah, yun ang story nila before Noah. Not Israelite, and the great multitude not Israelite, dahil ang Revelation chapter 7 verse 9 ay yung great multitudes come from all nation, kindred, and tongue. At saka yung great multitude, ang identity nila ay may palms. Ano po ang basis nila? Revelation 7:9, after this I behold and lo, great multitude which no man could number of all nation and kindred and people and tongue stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Si Enoch, mayroon ba siyang mantle or palms din?
Sabi ni Sister White, Early Writings page 40, ang protesta ng Seventh-day Adventist. Then I was taken to a world which had 7 moons. The Sister White was taken by an angel. There I saw good old Enoch, who had been translated, hindi rin naka-experience ng kamatayan. On his right arm, he bore a glorious palm, and on each leaf was written victory. Meron din pong palm si Enoch. So ito po ang kanilang sa langit po. After 1,000 years, nandiyon po sa right ni Sister White, may 4 classes of redeemed. Alamin natin kung yung great multitude at yung great multitude or 144,000, iisa lang ba sila or kaiba? Ito po. Great Controversy, page 665. Meron namang copy si Brother Denmar nito. Nearest the throne of God are those who were once zealous in the cause of Satan, but who, plucked as branch from the burning, have followed their Savior with deep, intense devotion. May 4 classes of the redeemed. Sabi po ni Sister White, pinakita sa kanya ng Panginoon, after sa 1,000 years, may mga grupo ng tao na nakita niya doon. Number 1 po ay yung pluck as branch. Once upon a time, they were once zealous in the cause of Satan. Nandun po sila trabaho, like kalaban sila sa katotohanan, pero nung na-convert sila at saka namatay sila by their natural death, they are like pluck as branch. Kinuha sila na may silyo from the burning. Number 2 po, next are those who perfected Christian characters in the midst of falsehood and infidelity. Those who honor the law of God when Christian world declared it void. So another, next po yung perfected Christian character. Number 3, and the millions of all ages who were martyred for their faith. Mga martyrs po ito sila. And the last that was shown in the classes of the redeemed is beyond is the great multitude which no man could number of all nations and kindreds and people and tongues. Hindi po pwedeng yung great multitude ay yun from Adam, ang yung namamatay from Adam to Lamech to Methuselah to Noah, hanggang sa lahat ng mga namatay at experience ng first resurrection, 1 Thessalonians 4:16, 17. Hindi po. Kasi kung totoong yung great multitude ay kabilang sila, bakit naka-itemize yung martyr at saka yung mga pluck as brand? Bakit iba sila na klase ng mga tao doon sa nakita ni Sister White? Doon po sa kingdom after 1,000 years. Yun po. Iba sila. At saka po, mamaya ko na ipagpatuloy since konti na lang yung oras ko. Ganito po yun. Yung 144,000 kunin po sa Seventh-day Adventist. Sila po yung pure Seventh-day Adventist, the living saints. Sila po ang bibigyan ng Panginoon ng Holy Spirit power para mag-loud cry at i-gather nila ang great multitude from Babylon. Come out of her, my people. And then those people of God from Babylon will join together with 144,000. The same po yan sa early Pentecost. Kasi yung sa early Pentecost, Acts chapter 2, yung 120 po, bago po sila nabigyan ng early rain power, sila lang po, yung 120, numbered. Pagkatapos po, nung nakareceive sila ng early rain power, the Holy Spirit power, they gathered one day, a great multitude, thousands of thousands every day, daily in the church. Yan po ang mangyari po sa last days. The Seventh-day Adventist, the last church, sila po yung gagamitin ng Panginoon, pero on the pure or triumphant church, which is the 144,000 living saints, fair as the moon, clear as the sun. After that, ibigay sa Panginoon yung power sa kanila, kasi yan yung pinipray ng General Conference 777 prayer, yung asking for the outpouring of the Holy Spirit. Dahil alam po ni Sister White na only the 144,000 po ang makatanggap ng the pure Seventh Adventist, not the wheat and the tare Seventh Adventist, not the militant church, but the triumphant church, the Seventh Adventist, 144,000. After that, pag ma-receive nila yung Holy Spirit power, they will go for the loud cry like the early Pentecost. They will gather great multitude of Revelation 7:9. Thank you po. Okay, first question. Sa Revelation 7, may nabasa ka ba na yung 144,000 at saka yung great multitude ay magkaiba? May nabasa ka ba? Letra po letra. Meron o wala? Hello. Ayan. Walang word for word po sa Revelation chapter 7 at saka sa word for word na iisa ang magkaiba sila. Pero base po sa storya ni Brother John, narinig niya po yung number sealed servant of God from the tribe of Israel at saka nakita niya yung great multitude from all nation. Hindi po magkapareho yung tribe of Israel at saka yung all nation. Magkaiba po yon.
may support si Brother Denmark yan. Okay, next question. Sunod ko tanong, kapatid, Francis, doon sa mga binasa mo na sulat ni Ellen White, may letra por letra ka rin ba mababasa na yung 144,000 at saka yung great multitude ay iisa? May nabasa ka ba? Meron o wala? Base sa wala pong word for word, pero meron pong ating makukuha na unawa, sapagkat hindi naman lahat ng mga katotohanan ay word for word. Basis po sa kailangan talaga i-search yung scriptures. Doon po sa mga writings, Sister White, pinakita po natin na kaiiba talaga yung 144,000 at saka yung great multitude. Yung type and anti-type, si Enoch at Elijah. Okay, next question. Okay, next question. Yung ito bang 144,000 according sa Revelation 14 chapter 5 ay hindi nasumpungan ng kasinungalingan? Ina-affirm mo ba ito? Yes or no? Yes po, 100%. They are guileless. No guile in their mouth. Okay. Okay, next question. Ang Davidians ba may ginawang kasinungalingan? Meron o wala? Sa Davidian ngayon yung pangalan, meron po, marami po. And praise God, dahil ang 144,000, hindi siya kunin sa Davidian. Kunin po siya sa Seventh Adventist. Lahat ng Seventh Adventist na gustong maging pure church, member ng pure church, sapagkat si Sister White nag-invite po sa lahat ng Seventh Adventist, not the Davidian. Let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Ang Seventh Adventist church po yan ang in-invite niya. Okay. Mayroon pong- Okay, next question ha. Next question. Kailan yung pagtatatak sa 144,000? Base po, objection moderator, wala pa po sa presentation ko ang base po sa rules natin. Okay, wala pa daw. Wala pa sa presentation. Proceed. Okay, Next question. Wala pa. Okay, next question. So, confirm ko lang, yung 144,000 na tinatakan doon sa Revelation 7, verse 4, mga tinatakan. After nagtatakan, susunod na yung slaughter. Tama ba or mali? Yes, tama Okay. po. Susunod na yung after sa sealing of the 144,000, yes, slaughter po yung susunod. Sa 70 Adventist only. So, sabi mo kanina, yung 144,000 ay sa future. Kung mabasa ko, wala pa lang ganun. Sorry. Bago ko yung tanong, rephrase, no? Sabi mo kanina, sa future, no? Yung 144,000. Okay. Sa doktrina ng Davidians, kailan tinipon yung 144,000? Base po sa Davidian 70 Adventist Association, the message of the sealing of the 144,000 started from 1929. The message of the sealing of the 144,000 Natatakan na ba started lahat? from 1929. Okay, so kailan matatapos yung tatakan ng 144,000? Based on the Ezekiel 9 prophecy, and it will end until the 144,000 are fully sealed, all of them. Hindi matatapos pag 343,999 lang. Okay. Then it should be 144,000. Okay. So, ilan sa 144,000 ngayon yung tinatakan mula 1929? Ilan na yung natatakan? Kahit na hindi sa presentation, sasagutin ko yan. Sige. Kasi po, mayroon po tayong referensya niya na only the angel can see the seal, and no one ever, infinite beings can see and identify who are those to be sealed. As long as you just follow the command to sigh and cry for all the abomination that be done in the church. That's it. Okay, sabi mo, no one can see the seal or the mark. So, paano mo may nalaman na kami, hindi kayo na kami,
yung mga tinatakan, samantalang hindi mo naman nakikita. Paano mo nasabi na kami, na mga Seventh-day Adventist yun? Nasabi ko po, hindi po ikaw specific. Ang sabi ko po, yung Seventh-day Adventist as a whole. Yung Seventh-day Adventist, kasali ako doon, ikaw, lahat ng mga Seventh-day Adventist ay inimbitahan, hindi tinatakan. Inimbitahan na mag-strive to be among the 44,000 at ang paparaan po para maging kasama doon ay mag-sigh for all the abomination. Sali ka pag saying, kasali ka sa siling. Okay, next question. Okay, next question. No? Tanong ko sa'yo, yung interpretation mo sa 144,000 at saka sa Great Multitude, sure ka ba na tama yan? Sure ka? Sure ka na tama yan? Sure ka? Asa na siya? Nawala. Nawala man. Ako ba'y nawala? Okay. Ayun. Na-translate na siya. Na-translate na. Na-rapture. Na-rapture na, na-rapture. Okay. Ayun. Okay. Sige po kami, sige, ulitin nyo kasi nawala ako. Hello, hello. Hello, test. Okay, ang tanong ko, okay, since sabi mo, yung 144,000 according to Revelation 14 verse 5 ay hindi sila nasumpungan ng kasinungalingan. Doon ba sa organisasyon ninyo sa Davidians, kasama na si Hotep, hindi nagsinungaling? Yes or no? Dalawa po, yes and no. Hindi, una-una po, hindi ko po alam. Time. 7 minutes time. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong. So dako tayo sa ating negative presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay De Mateo. Takot ka ba sa ganyan topic? Shoutout din kay Grace Barrios, wag mo akong turuan anong topic gusto ko. Dapat manindigan kayo sa mga aral ninyo pag ako ang kaharap nyo. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Grace Barrios, sabi niya nice topic, good evening sa lahat. Sabi ni Rain, hindi yan literal, ang 144,000 lang ang maliligtas bagsak, affirmative dyan. At yun, dako tayo sa ating negative presentation. Okay. Brother Denmar, your time start now, bro. Okay, so yung 144,000 at saka yung Great Multitude po, magkapareho. Pero ito mga kapatid, pangungunahan ko na kayo. Bago ko po ilatag yung aking pinakalatag, dahil ako po ay negative, magre-rebat na po ako diretsyo, no? Okay. Ito po yung rebat natin sa lahat ng kanyang pinagsasabi. Now, according sa Revelations chapter 14, verse 5, no? Sabi diyan, at sa kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. O, ano ba yung kasinungalingang ginawa ng Davidian? Sabi niya kanina, pahabol niya, hindi niya alam. O, ito alam mo, ito na. O, ito alam mo na ito. O, ito ha. False prophecy. Ano ang sabi? No? So, ito ay isa sa maraming pagkakamali ng propeta ng Davidian na si Victor Hotep na natatakan na membro ng 144,000. Sabi nila, yung 144,000, sila lang daw yun, ha? Okay. Noong 1929, ay hindi makaranas ng kamatayan hanggang sa final close of probation. Kasi may dalawa pong close of probation, no? Close of probation sa church, at saka close of probation sa world, no? So, ito tinatawag nating general close of probation. Okay. So,
ang sabi nila, sila daw yung 144,000, yung Seventh-day Adventist, ito daw yung i-slaughter, yung papapatayin, no? Matindi talaga doktrina nila. Pero ang sabi dito, ngunit ang tanong, may buhay pa kaya sa mga tinataka noong 1929? Hanggang sa panahon natin ngayon? In fact, may nangako nito na si Victor Hotep, namatay din noong February 5, 1955 sa taong kulang na 69 years old. Ano sabi? Sabi ni Victor Hotep sa The Shepherd's Rod, Volume 2, page 162. Those who are sealed from 1929 to the fulfillment of Ezekiel 9 for the church are living saints, yung kanya sinasabi kanina, no? 144,000 numbered shall never die, translated without tasting death. Ang tanong, yung bang natatakan noong 1929, kabilang na si Mr. Hotep, buhay pa ba? Abay, sabi patay na. Ano sabi dito? Never die. Ay no, who shall never die? No? Sabi diyan, that's the sighing and crying since 1929 for the abomination of the church. No? Ayan. Okay? Now, false prophecy ng second coming. Ano pa yung kasinungalingan ni Victor Hotep? Sabi niya, the groups came to believe that they would be supernaturally transported to Palestine on April 22, 1959. For this reason, several hundred adherents gathered at their new premises to await the event. They sold their farms and businesses or resigned from their employment. They publicly touted the event as that would prove or disprove their faith. The event did not take place despite their many prayer meetings pleading God to vindicate them. No, ayun, encyclopedia ng Adventist, mga kapatid. Sa madaling salita, pasado ba ang David yan sa 144,000? Ano ang sabi kanina ni Francis? Saan daw kukunin? Hindi naman daw sa David yan eh. So, hindi ka maliligtas. Umalis ka na dyan. Sa David yan. Hindi ka naman pala maliligtas eh. Ha? Bakit ka pa nananatili dyan? Layas. Umayas na. Ano pa ba ginagawa mo dyan? Pagka ganyan, delikadesa na lang. Pagka mali ang doktrina, layas. No? Ako, pagka ganyan, pag mali doktrina, lalayasan ko na yan. Ano pa? So, teka, babalik tayo doon sa ating presentation. So, yung 144,000, mga kapatid, teka, i-ano natin. Ito po, i-categorize muna natin. Ang 144,000 ay symbolic number po ito, mga kapatid, no, ng militant earthly people of God. Samantalang si great multitude ay triumphant and heavenly people of God. Ano po pagkakaiba? Pareho pong nagdaan sa great tribulation. No? Ayan po, ayan, mga kapatid, no? Now, bago po ako tuluyan punta sa aming stand, sa amin, sa Seventh-day Adventist, may nais pa po akong idiin sa inyo. Kasi mayroon siyang mga pinagbabasa kanina eh. Na mga interpretation niya. Kaya nga tinatanong ko siya, totoo ba yung interpretation mo? Gaano ka ka-sure? Eto, tingnan po ninyo, mga kapatid. Noong April 22, 1959, dahil nabigo nga si Mr. Hotep doon sa kanyang false prophecy sa Palestine, ano nangyari? Mga kapatid, ang sabi dito sa Encyclopedia Adventist, na pinablish The Shepherd's Rod ni Milton Hook noong July 21, 2020, ano sabi? On January 16, 1962, admitting their errors of biblical interpretation. To their credit, they tendered their resignation in March 1962, and the General Conference of the Davidian Seventh-day Adventists officially ceased to exist on March 11, 1962. Inamin nila yung mga mali nilang biblical interpretation.
No? So dito pa lang mga kapatid, no, ay lumilitaw mga kapatid na hindi po talaga sila pasok doon sa kwalifikasyon ng 144,000 kasi sila ay may kasinungalingan, no? Yung Revelation 14:5. Bakit natin sinasabi ito? Kasi itong explanation niya kanina, sa haba-haba na explanation niya kanina, ang sabi ng referensya, admitting their errors of interpretation. Ibig sabihin, kahit anong i-interpret ng ating affirmative, inamin ng mga Davidian ang kanilang pagkakamali. Therefore, no, wala nang ititindig ang affirmative kahit ano pang sabihin niya, water on the bridge, mga kapatid. No? Ayan. So ano pa yung dapat nating bagsak na eh. Bagsak na po. Okay? O ngayon, punta tayo sa stand ng Adventist. Ang 144,000 according sa Revelation chapter 7 verse 4 to 8, symbolic number po siya, again, no? Symbolic number po siya ng end time church on earth. So, they were sealed before tribulation, prepared to withstand coming trials, no? Okay, so sila yung haharap do sa Great Tribulation. Samantalang si Great Multitude, no? Ito po yung 144,000, no? Na nagtagumpay at sila'y umakyat sa langit, no? So sila'y nagtagumpay sa tribulation. Okay? So sila'y tatayo doon sa trono ng ating Panginoon at sasambahin siya araw at gabi. Revelation chapter 7 verse 14 and 15. Okay? So pareho lamang po siya mga kapatid. Bakit? Kasi si 144,000, bago pa po ang trials, they were sealed and protected during tribulation. So ibig sabihin, wala pong mamamatay sa kanila. Wala po, hindi po katulad ni Victor Hotep na patay na. No? At yung Great Multitude, mga kapatid, since hindi nga sila namatay at naselyuhan po sila, sila ay pupunta sa langit. Kasi triumph na po sila, nagtagumpay na po sila sa tinatawag nating tribulation dito sa lupa. No? So, iisa lang po yan. Kumbaga, yung 144,000, no? Hindi po matatawag na lubhang marami ang 10. Matatawag pong lubhang karamihan kapag ka 144,000 na. At isa pa, ang kinikwento lang naman sa Revelation chapter 7, ito po mga kapatid ay yung outcome ng 144,000, sila yung nasa langit na Great Multitude. Sila yung nagtagumpay. Okay? Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Francis ng Davidian, your time start now. Unang pagtanong, Okay. check, marinig ba? Dinig. Sa Revelation chapter 7 Revelation chapter 7, Okay. saan po galing ang 144,000? Okay. Galing sa lupa. Earthly nga po eh. Militant and earthly group. No, na sila po after ng tribulation, sila yung Great Multitude din na nakita ni Juan sa langit. Sila yung nag-translate at sila yung tinatawag na triumphant. Okay? Next question. Ulitin ko yung tanong. Sa Revelation 7, saan po galing ang servant of God na sinabi kay John? Uulitin ko yung sagot.
ang 144,000 earthly and militant group. After the tribulation, sila ay tinawag na triumphant and heavenly group na nakita ni Juan. The same group, silang dalawa, wala tayong nabasang magkaiba. Okay? Next question. May tribo ba ang 144,000 kung saan sila galing o wala? Okay, sila yung 144,000 na nagtagumpay sa Great Tribulation, tinawag na triumphant people of God. Sila yung nag-translate sa langit. Okay? So, next question. Yung medyo Revelation- mahirap naman. Sa Revelation 7:9, saan po galing yung great multitude na Uulitin ko eh. grupo ng mga tao? Saan po sila galing ng mga tao? Okay, ulitin ko yung sagot, ano? Galing nga po sila sa Great Tribulation. Okay, galing sila sa Great Tribulation kung saan nagtagumpay sila at 144,000 nag-translate sa langit, tinawag na triumphant. Oh. Ano po Hirapan mo kasi yung tanong. sa Revelation chapter 7 verse 9? Saan po galing yung nakita ni Juan na great multitude? Ay, uulitin ko na naman. Okay. Eto galing sila sa Great Tribulation. Objection, Nakita ni Juan moderator. sa langit. Oh, pera. Ano yan? Revelation chapter 7 verse 14 kasi yung kinuha niya, yung Great Tribulation. Sabi ko po sa Revelation 7:9, saan po nakita ni Juan yung great multitude? Saan po galing yung Okay. great multitude? So, okay, open-ended naman counter. yan, no? Saan? Counter objection. Counter, tama po yun, Mr. Moderator. Open-ended po. Kaya po ang aking sagot, sa Great Tribulation. Kasi, Okay. So, ganito, hindi niyo bro. ako tinanong. Mhm. Okay. So, ganito. Next Continue lang naman yung sagot dito, bro. Kasi ang sagot niya dun sa saan, ang sagot niya sa Great Tribulation. Proceed lang ulit, Brother Denmar, sa sagot. Sige. Okay. Okay. So, sila po yung 144,000 na nagtagumpay sa Great Tribulation. At nag-translate, tinawag na Great Multitude. Kasi yung 144,000, marami po yun. Hindi po yung kakaunti. Lubhang marami. Pagka tinignan mo, no, kahit sa malayuan, lubhang marami. Hindi po kaunti. Lubhang marami. Next question. Next Hirapan question. mo naman. Sabi ni Sister White na yung 144,000 nakita niya perfect square. Naniniwala ka ba doon na nakita talaga ni Sister White yun? Yes! Nakita ni Sister White, nakita din ni Juan. Si Juan mismo nakakita eh. Ano sabi ni Juan? Lubhang marami. Marami pa yung iilan lang, katulad ng Davidian, 2 million. Sige nga. Marami pa yun eh. Sabi 144,000. Kita mo. Saan sa libro ni Juan na nakita niya na ang 144,000? Kaya kapag ikaw tumingin ka sa malayo, may natanong kang kumpul-kumpul ng tao, lubhang marami yun. Ito pong sa Tanda? Gaile, sabi mo kanina yung Revelation 14 verse 5 na no guile in their mouth. Naniniwala ka ba na ang 144,000 or ang great multitude na iisa lang para sa iyo ay walang kasinungalingan? Yes! Yes! Oo, walang kasinungalingan, sabi ng Bible eh. Hindi katulad ninyo. Ano sabi ng Adventist Encyclopedia? On 1929, no? Admitting their errors, kayo to. Admitting their biblical errors in interpretation. Inamin nyo eh. Di ba? Noong 1959, Kasali ka ba sa kayo yun eh. great multitude, Brother Denmark? Para sa iyo, kasali ka ba sa great multitude na no guile in their mouth? Spiritually, yes. Kasi nga, ang 144,000 of great multitude Time. 7 minutes time. Kabuuan ng 7 minutes time. Okay. So, mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni De Mateo, hindi dapat gina-justify ang ad hom out of knowledge ka na pag ganyan sa tingin mo mananalo ka sa debate pag puro ad hom ka. Shoutout din kay
Rimwell Imata. Ang 144,000 at ang Great Multitude ay isang grupo lang. Puro sila mismo. Mrs. White, ano to? Ang nagsabi. Ito din kay Grace Barrios, di kita dapat i-adhom. Nilapatan ko lang ng tamang salita ang pinagagawa mo. Ayan, so parang sila to. At okay. Rain, hindi yan literal ang 144,000. So, mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Brother Ian, proceed ka bro sa iyong rebuttal. Alright, maraming salamat po brother Russia, brother Den. Sabi po kanina marami po kasing allegation ang sinabi ni Brother Denmark kanina, at saka hindi na niya yung pinapatunayan na niya po yung founder, yun po. Gusto ko naman yung sundan pero mawala na ako sa topic at saka mahuubos na yung oras ko. Papatuloy ko lang po yung sinasabi niya. Una-una po, si Brother Hotep, nagsulat po siya. Si Brother Hotep po, para sa kalaman ng lahat, si Brother Hotep po ay isang Seventh Adventist Sabbath School teacher, at saka po siya po ay binigyan ng mensahe ng Panginoon about sa third angel's message, judgment for the living, na meron pong mangyayaring judgment sa Seventh Adventist, and that's Ezekiel 9 prophecy. There will be slaughtering. At saka po yung matira po na 144,000 living saints, sila po ay maka-experience this ng Great Tribulation. Buhay po sila. At saka during this time sa loud cry po, kundi Adventist lang po. Then wala naman ng Denmark na kaibahan lang, Adventist lang po. Niwala naman Adventist din ako. Yung Laodicean lang yung spirit niya, sa akin ay Davidian. Yung Laodicean hindi na po tatanggap ng ano pang katotohanan. Ako po ay nag-advance po ako yung judgment for the living na message sa third angels. Sa kanila po ay judgment for the dead lang, the third angel message. At saka po, marami po siyang accusation. Sabi po niya na from 100 po, ang interpretation niya sa RAD na from 1929 hanggang until today, the 144,000 living saints po. At saka sabi niya si Brother Hotep daw ay namatay. Kasi hindi niya naintindihan yung passage na from 1929, the sealed, yung kumplito po na never tasted it ay 144,000. Pasalamat si Brother Denmark, pasalamat ako, at saka yung lahat ng mga Seventh Adventists na hindi na kumpleto ang 144,000 sa time nila na seal. Kasi pag kumpleto, naku po, lagot talaga kaming Brother Denmark. Patay talaga kami. Slaughter. Kaya ganyan ka good news po. Ibig sabihin, napakarami talagang Seventh Adventist na matitigas ng ulo. Sumusunod pa rin sa mga abominations done in the church. Next po, sabi niya na yung 144,000 daw ay symbolikal. Pero si Sister White po, word for word, early writings, chapter 50, chapter 1, page 15. Sabi po niya, the 144,000 living saints, not 144,000 in number. Hindi po talaga siya symbolikal. Yung 144,000 may dalawang meaning po yan. Pag mag-emphasize po ng number, literal po talaga yan. 144,000, literal talaga yan. Pero in terms po sa tao na mag-compose niyan, sapagkat yung 12 tribes ay dispersed na po sila, nawala na po sila, and they were scattered from among the nations. Sister White said that the Seventh-day Adventists are encouraged and were invited to strive to be among the 144,000. And Sister White, marami siyang sulat na the Seventh-day Adventists is the Israel of today, the modern Israelites. At dito po kunin ng Panginoon sa Seventh-day Adventist ang 144,000. Bahala na kung anong sasabihin niya, yung Davidian dyan. Ang sasabihin ko ngayon sa inyo, yung Davidian is a name or title lang po yan dahil to identify na meron pong dalang message na judgment for the living. Pero Seventh-day Adventist po rin siya, hindi yan sa new organization, new church, but an association lang po. Katulad po ni Jesus Christ sa noong unang panahon, the Jewish established church, meron po silang organized church, pero kay Jesus Christ, nung si Jesus Christ ay nag-preach against sa teaching ng established church,
gumawa din po si Jesus Christ ng association, not a new church, but an association together with the disciples. Yan lang po. Dahil meron pong separation nangyari sa Seventh-day Adventist. At saka yung great multitude, ipagpatuloy ko po. Nung unang panahon, kasi si Seventh-day Adventist ngayon, naniniwala at palaging nananalig sa Panginoon, nanampalataya at nagdarasal na sana po ay mabuhos na po ang latter rain power or the Holy Spirit power. Bakit po yan yung dasal ng Seventh-day Adventist, the 777 program? Dahil po, nung unang panahon sa early rain, para maalaman natin kung ano yung istorya, yung early rain, hindi lahat ng mga tao sa Jerusalem ang nakatanggap ng early rain power or the Holy Spirit power. Hindi po. Only the 120. Doon po sa upper room, Acts chapter 2. Pagkatapos po nung na-receive nila yung Holy Spirit power, yun po, they make speaking of tongues and burnout po dito, i-off ko na lang yung camera. Nag-speaking of tongues po sila. Pagkatapos po, nag-gather sila ng multitude daily. Yan po yung type sa mangyayari sa last church. Yung last church po ay Seventh-day Adventist. At dahil sa maraming makitigas ang ulo sa Seventh-day Adventist, hindi mabibigay ng Panginoon yung Holy Spirit power to do for a loud cry. Sa historical sketches ni Sister White, sabi po niya doon, 155 paragraph 3, only those who withstood the temptation in the strength of the Mighty One will be permitted to act a part in proclaiming the third angel's message that as will swell into a loud cry. Only those. Hindi lahat ng Seventh-day Adventist po ang ma-sealed. Alam po ni Brother Denmar yan, hindi lahat. Marami pong masama sa loob ng Seventh-day Adventist. And praise God, meron pong matitirang living saints na 144,000 sa loob ng Seventh-day Adventist. At ako, naniniwala at nanalig, umaasa, makabilang ako sa 144,000. Si Brother Hote po, plate ng 144,000 sa panahon niya, ko po, tapos na talaga yung storya, gathering na po ng great multitude. Pero since namatay si Brother Hotep, hindi siya makasali sa 144,000 among the 144,000. But I believe makasali si Brother Hotep sa with 144,000 katulad ni Sister Hastings, Sister White, those who die under the third angel's message. Talaga yung katotohanan. At sabi po ni Brother Denmar na yung great multitude ay kinuha po sa Great Tribulation. Tama naman po yun, pero hindi po yun siya kung ano talaga yung specific saan siya galing. Yung great multitude po, kinuha po siya from all nation, from all kindred, from all tongues, from all tribes, not only from the Israel tribe. Ibig sabihin po, yung 144,000 from the tribe of Israel, specifically sila lang po talaga yun, the Church of God. At saka yung the great multitude that no one could number from all nation, sealed pa rin po yan ng mga tao, people of God pa rin po yan from Babylon. Naniniwala din si Brother Denmar na the Seventh-day Adventist is not Babylon. Ako po, naniniwala rin ng Seventh-day Adventist ay hindi Babylon, Laodicean lang po. Kaya yung sa Laodicean, kukunin yung 144,000 pure Seventh-day Adventist Church, lahat ng mga wheat, yung trigo, and then the great multitude, kukunin din po sila sa Babylon, the apostate church, the fallen church of Revelation chapter 18 during the loud cry. Yan po ay living saints sila. Si 144,000 an Israelite, reprover and the Seventh-day Adventist, at saka siya po ay nagtitipo po sa kay Elijah noong unang panahon. Translated si Elijah, reprover din siya ng Israel sa time niya. At saka si Enoch po, translated din, hindi nakaranas ng kamatayan. And then the great multitude, siya po yung representing sa last time po, sa end of time, na meron din pong representative si Enoch na never tasted it, and that's the great multitude. Hindi pwedeng si Enoch at si Elijah ay magkaperihong nirepresentahan ang great multitude. Magkaiba po sila. Elijah ay para sa Israel, pinadala siya. Yung si 144,000 ay para sa Israel of today, the Seventh Adventist. Si Enoch is not an Israelite. Si great multitude ay not an Israelite from all nation, kindred, and tongue. Yan po ang mga evidences po natin. At saka sa huli, gusto ko po nga ipaalala sa lahat na whether anuma po ang wakasan ng aming pag-uusap ngayon, meron po kayong
time para mag-investigate po sa mga katotohanan. Sa lahat ng mga Seventh-day Adventist, hindi po ako nagsabi na yung Seventh-day Adventist lahat ay mamamatay. Naniwala po ako ng Seventh-day Adventist, meron pong mabuhay dyan, that's 144,000. Naniwala ako na pag ma-strive si Brother Denmar, makasali siya. Pag mag-strive, sali ako sapagkat ito po ang imbitasyon ng Panginoon through Sister White to be among the 144,000. Review and Herald, March 9, 1905. Let us strive with all the power that God has given us to be. And will stood with the Lamb on Mount Zion, Revelation 14. Ang ibig sabihin po ng mga they are entrapped, yung wickedness sa heart, pero Time. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Brother Denmar ng Seventh-day Adventist, your time start na. Okay. Sa The Shepherd's Rod, okay? Sabi dito sa The Shepherd's Rod, Volume 2, page 162, those who are sealed from 1929 to the fulfillment of Ezekiel 9 are living saints. 144,000 in number, who shall never die, translated without tasting death. Sabi mo kanina, si Victor Hotep, sa kanyang panahon, kasama sa 144,000. Tanong, namatay ba si Mr. Hotep? Yes or no? yes po. Yes po. Father Hotep na from wait lang. Ay bro Den, Napuputol ata? ganito bro Den. I-off mo muna yung mic mo, camera mo bro, para makatulong bro. Ayan. So bro, hintay lang ba Okay. din Mar? Pag hindi ka bro Francis, medyo napuputol ka bro. Paulit mo na Test. yung sagot mo bro. mic test. Ayan, proceed ka bro. Marinig ba yung boses ko? Dinig. Sagot ka bro. Marinig ba? Hello? Okay po. Ang sagot ko po, yes, namatay po si Brother Hotep. Pero sabi ni Brother Hotep sa kanyang sulat na those from 1929 up to the fulfillment of the Ezekiel 9 prophecy, the slaughtering, are 144,000. Hindi pa po na-fulfill ang slaughter. Hintay-hintay ka lang Brother Denmark, kasi kapag hindi ka mag-sign cry, makasali ka talaga. Masama ka talaga na mas-slaughter. Kaya ako ay nag-imbita sa iyo na mag-sign cry ka for all the abomination. Yan po. Sana si Brother Den. Ay, hello. Dinig ba ako? Hello? Hello. Nakamute ba ako? Okay. Wait lang, Brother Rasha, ha? Medyo nalito ko. Okay. So, sabi mo kanina, si Victor Hotep ay namatay. No? Ang sabi sa kanya sulat, who shall never die, translated without tasting death. Ang tanong ko sa'yo, since namatay si Victor Hotep, hindi na siya ba kasali sa 144,000? Kasi sabi nito, who shall never die? Tama ba or mali? Yes, tamang-tama. Hindi po kasali si Brother Hotep sa among the 144,000. Hindi po. Yung number na 144, hindi po. Kasi namatay siya. Pero I believe na 144,000 kasi sabi ni Sister White that those who die under the third angel's message will be resurrected in the special resurrection, Daniel 12:2. Yan po. Okay, next question. No? Aware ka ba sa sinasabi na encyclopedia ng Adventist, The Shepherd's Rod ni Milton Hook,
sa July 21, 2020 na inaamin ninyo noong January 16, 1962, admitting your errors of biblical interpretation. Inaamin mo ba at tinatanggap mo na kayong mga Davidians umamin sa inyong pagkakamali sa pag-i-interpret ng Biblia? Tinatanggap? Yes or no? No po. Pagkat yan po yung report na nakalat po after po ng sumunod si Florence, yung asawa ni Brother Hotep, at nagprophesy siya sa 1959. Pero hindi po si Brother Hotep kasi napatay siya 1955. Kaya yung declaration sa 1962, hindi po yan siya totoo. Sa original po yung kay Brother Hotep. Kay Sister Florence po yan dahil na-disappoint siya dahil hindi po nangyari. Marami kasi siyang binitawang salita ng time nahiya siya. Yun, kaya ina-annul niya yung sulat. Pero praise God kasi yung truth ito, hindi talaga ito mawala. Kaya natanggap ko. Praise the Lord. Isabi ko rin sa iyo, Brother Denmar. Okay, nakalagay dito, General Association of the Obedient Seventh-day Adventists. Hindi ba ang nag-admit ng errors of biblical interpretation yung inyong General Association base sa referensya? Yes or no? Yes po. Yes po. Meron pong nag-admit niyan pero hindi po yung ating association. Meron pong isa nag-admit na invalid daw yung mga sulat. Pero katotohanan ay hindi mawawala. Tatayo pa rin yung katotohanan. I believe na meron pong ilan sa kanila doon nag-stand. Katulad po ng Great Disappointment ni William Miller. 33,000 sila, at least 16 ang natira at kasali doon Sister White. Buti na natanggap ni Sister White at nakarating sa iyo, Brother Denmar. Kahit kunti lang yung nagstay. Yun po. Okay. Next question. Okay. Sabi ng Revelation 14 verse 5, walang lalabas na kasinungalingan sa 144,000. Ang tanong, yung bang Florence na sinasabi mo, si Florence Hotep, yung asawa ni Victor Hotep, nagsinungaling? Yes or no? Yes po, nagsinungaling si Sister Florence and sadly hindi siya makasali sa 144,000 sapagkat ang 144,000 ay living saints talaga at ma-experience, lalabas lang yung number na 144,000 pag ma-execute yung slaughter sa Ezekiel 9, yung papatayin ang mga SDA, the pure church will remain. Si Sister Hotep, hindi po siya makasali sapagkat napatay siya. At since nagsisinungaling siya, I'm sure. Okay, next question. Okay, sabi mo kasi kanina, hindi porke may association, nakasayang. Ayan na. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos 1 ang minute, Brother Raza. time na. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So dako tayo sa kanyang rebuttal din. Brother, Okay, rebuttal tayo. then proceed bro. Yes, thank you. Okay, diretso tayo dito mga kapatid. Kita nyo naman inaamin naman, di ba? Ang dali lang aminin. January 16, 1962. On March 11, 1962. Oh, maliwanag, no? So sila, noong March 11, 1962, ay ano daw? Ay nag-cease to exist. Wala nang Davidian. Sino tong kaharap natin? Nagkiklaim niya siya ay Davidian. Ngayon, so sabi niya hindi daw kasama si Hotep. Hindi daw kasama si Hotep kasi namatay si Hotep di ba? Ngayon, ganito ang mangyayari kapatid sa iyo. Hindi ito ad hominem Hindi ito ad hominem. Ayon kay Ellen White, no? Okay. Punta tayo kay Ellen White. Dito sa Letters and Manuscript, Volume 20, no? Ang sabi diyan, 1905, paragraph 6, we cannot now step off the foundation
that God has established. We cannot now enter into a new organization, yung Davidian, for this would mean apostasy from the truth. O, wala na pong credibility yung ating kausap kasi apostasy na eh. Sila ho yung apostata, no? No, ngayon, wala hong credibility, no? Doon sa biblical interpretation, inamin nila, mali sila sa biblical interpretation, hindi po sila yon, no? So, 1962, inamin nila, mali sila sa interpretation. Now, paano natin nasabi na sila ay new organization? Okay. Ngayon, para hindi ho kayo madaya ng mga ito, ito po ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kanilang pagkakakilanlan, mga kapatid, ito mga Davidian, noong 1929, ang founder nila, no? According to Wikipedia, founder nila, Victor Tasio Hotep. No? Ayan. Victor Tasio Hotep. So, nag-claim sila, mga kapatid, na si Victor Hotep ang magi-interpret kay Ellen White. Mali ho yun, no? Ayan. So, mali. Okay? Ngayon, ang sabi niya, mga kapatid, no? Ni Ellen White, we cannot now enter into new organization. New organization ba sila? Yes. Kasi ang Seventh-day Adventist ay 1863. Okay? 1863. Kaya ano pa sabi? Ang Diyos, sabi niya dito, ni Ellen White sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, He is leading not stray offshoots. Sino yun? Yung Davidians. Yung Davidian? Okay. Now, balik tayo dito sa 144,000. So, discredit na, no? Mali na yung interpretation nila sa Bible. Sabi ng referensya, at sila ay offshoot, no? Or apostasy. So, bakit pa natin paniniwalaan? Hindi na dapat. Okay. Now, ang 144,000, ito para sabihin natin, may connect naman sa topic yung ating sasabihin. Okay. So, yung 144,000, mga kapatid, ang unang palatandaan ng 144,000, sila ay nakakaalam ng bagong awitin. No? So, yan ay mabasa natin sa Revelations chapter 14 verse 3. Okay? Ano pa qualification? Binili sila mula sa lupa. No? Yan. So, binili sila mula sa lupa. Tandaan nyo binili sila mula sa lupa. Number 3, Christ-likeness. Revelations chapter 14 verse 4. Sila ay nangasunod sa kordero. Number 4, hindi nangahawa sa babaeng patutot sa Romano Katoliko. No? Revelations chapter 14 verse 4 din, no? Virgin. Okay. Panlima, nangangaral, no? So, galing sila sa first fruit, no? Sila yung 12 tribes. Means spiritual leaders. 12 tribes means spiritual leaders, no? Ang sabi sa Acts of the Apostles, page 591, these were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Okay? Sila ay pangunahing bunga. Okay? Ang ika-anim, wala na sumpong ang kasinungalingan sa kanila. Revelations chapter 14 verse 5. Now, this is a qualification of the 144,000. The question is, sino? Sino ang 144,000? Kasali ba Davidian? Hindi. Okay. Dahil, sabi dito ni Eric Hart Mueller, Biblical Research Institute of the General Conference of the Seventh-day Adventists, no, copyright at 2012, sabi niya dito, the 144,000 in the great multitude which will be found before the throne of God in His sanctuary refer to the same group. Ano yan? Yung remnant church according sa
Question and Answer Biblical Research Institute Series Volume 2 page 433, no? So, sino po yung mga yan? Yung Remnant Church, no, yung 144,000 at yung Great Multitude ay ang Remnant Church. Sino ba ang Remnant? Okay. Okay, di patutuhanan natin galing kay Sister White. Sino ba ang Remnant Church? Okay. Ang Remnant Church, sabi ni Ellen White, basahin natin. Okay? Dito ha, basahin natin. Sabi dito sa Testimonies for the Church. Okay? Testimonies for the Church, Volume 7, page 138, verse 2. The Seventh-day Adventist Church have been chosen by God as peculiar people separated from the world. Sila po yung remnant, no? Ano pa? Sabi dito sa Selected Messages Book 2, page 397, I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over, God has called us a people to be a peculiar treasure unto Himself. No? So, ang Seventh-day Adventist po ang remnant, no? Ayan. Kaya, yung pagtatampo ni Brother Francis sa mga masasama daw dito sa loob ng Seventh-day Adventist, ano sabi ni Ellen White? Although there are evils existing in the church and will be until the end of the world. Ayun naman po pala, yung mga masasama, hindi po sila mawawala hanggang sa katapusan ng mundo. No? So yung church mananatili po yan, sabi ni Ellen White, no? Demoralized by sin. Okay? Demoralized by sin. No? The church, enfeebled and defective. No? Defective, may defecto pa, no? So, kung gusto talaga ni Brother Francis na makasali sa 144,000 at sa Great Multitude, alam mo, Brother Francis, sabi mo naman, ina-affirm mo naman na Seventh-day Adventist ang tinatakan, ang 144,000. Inaamin mo naman. O hindi umalis ka na sa Davidian. Hindi ka naman pala kasali. Doon sa 144,000. Okay? So hindi po sila magkaiba. Iisa lang, no? Bakit? Gaya po ng ating paliwanag, yung 144,000 at yung Great Multitude, yung 144,000 sila ay nandito sa lupa at dumaan sa Great Tribulation at protektahan sila, no? Protektahan sila doon sa mga hangin o yung giyera na sinasabi ng Biblia, kasi yung hangin ay sumisimbolo sa giyera, at sila ay nag-translate sa langit, hindi sila namatay. Okay, kasi nga protektahan sila. Sila ay tinatakan, no? They are sealed and protected, so they translated. Tinawag silang triumphant church. No, even kala Brother Russia, may tinatawag na militant, triumphant, may church in purgatory pa nga sila, ano? Pero iisa lang yon, which is the Catholic Church. The same thing with us, no, sa Adventist Church, no, yung 144,000 ng Great Multitude, iisa lang po siya. Kaya kapag tumingin kayo mula sa malayo, no, tatanaw ka mula sa malayo, yung 144,000, para sa akin, lubhang marami. Hindi lang marami, kundi lubhang marami. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Francis ng Davidian, your time start now. Tanong. Saan ba maging Seventh Adventist Member General Conference para maligtas? Putol-putol siya, Brother Russia. Brother Russia. Hello. Test, mic test. Marinig ba? Brother Denmark, kailangan bang maging Seventh-day Adventist member of the General Conference
Hello. Test. Test. Mic test. Malabo pa rin, Brother Rasha. I think lumabas muna siya, tapos balik. Balik siya ulit. Malabo eh. Nito, i-off mo muna yung camera mo, bro Francis. Hello. F ko na lang yung camera ko. Ayan, ayan. Off, bro. Ayan, question ulit, bro. Sound. Mic test. Okay, okay, bro. Dinig na. Kailangan bang maging 70 Adventist member General Conference para maligtas or makakasali sa 144,000 or great multitude na yung isa lang? Rather than Yes. hindi kailangan. Kasi pag nasa Davidian ka, apostasy ka, apostate ka. Tandaan natin, ang 144,000 ay virgin, hindi nakawa ng patutot, no? Eh kayo, na mga lumabas, ano sabi ni Sister White? Those entering into a new organization, this is apostasy from the truth. Apostate kayo eh. So kung gusto mo makasama, dito ka sa Seventh-day Adventist. Next question. Sa pagdating ni Jesus Christ, ang Seventh Adventist ba na lang palipan, wala ba siyang kunin? Putol-putol? Lang ba na church ang kanya likanap siyang kunin sa Putol-putol? Catholic or Baptist or iba pa? Hello, mind. Hello, test. Hello. Hello? Ang mga Roman Catholic people, Baptist, Protestants. Hello, sound. Hello. Anong bro? Marinig ba? Dinig. Yung mga Roman Catholic people, Baptist or yung mga Sunday keeper, kailangan ba silang mag 70 Adventist member under the General Conference para makasali sa 144,000? Yes, kailangan mag-Adventist. Bakit? Kasi yung mga Adventist, sila lang yung may tatak ng Diyos. Ano yung may tatak ng Diyos? Sabat, hindi Sunday. Kaya kapag ka nasa new organization ka, ikaw ay apostasy katulad ng Davidian. Lumayas ka na dyan, bro. Magbalik loob ka dito sa Adventist. Huwag nang matigas ang ulo. Next question. Ang grupo ng Davidian, sa pag-alam ng marami, ay GADSDA po yan, GADSDA, General Association of the Davidian Seventh-day Adventist. Ang tanong ko, Brother Denmar, yung Davidian ba na sinabi mo ngayon, ay church ba siya or association lang? Organization. Sabi ni Ellen White, those who are entering... Okay. Objection, Brother Rasha. Sabi kasi ni Brother Denmar na yung Davidian ay new organization, new church, is apostasy. Nagsabi po ako na yung Davidian ay hindi po siya new organization, hindi rin po siya new church but an association. Kaya ang tanong ko sa kanya, yung Davidian Seventh Adventist ba para sa kanya association or organization? Association or organization, bro Denmar? Okay, 10 seconds. Proceed. Oo. Okay, so kayo, ang tawag sa inyo, organization. New organization, 1929 lang kayo sumulpot. Kaya kayo apostasy, according to manuscript 129, sabi ni Ellen White. Sa time ni Jesus Christ, Brother Denmar, pinalayas ba or pinalabas ba si Jesus Christ sa established or organized Jewish church or wala? Okay, objection, Mr. Moderator. Objection, Out proceed. of topic po. Next question.
Sabi po kanina ay stray offshoot ang meron po siya na mention na stray offshoot at inakasan niya na yung Davidian na stray offshoot. Kaya bumalik ako kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ba sa Jewish established church, offshoot ba siya o hindi? Kasi Okay. hindi naman siya yun. Okay, so since kinoconnect naman, Hindi. Ang proceed. sagot ko, Hindi. ang sagot ko, Time resume. Hindi. Kasi si Kristo ang nagpatuloy ng iglesia sa ilang. Ipinagpatuloy po nila. Hindi katulad ninyo na lumabas, lumaban at hindi na ipinagpatuloy yung pananampalatayang Adventist. Sabi nga ni Ellen White, hindi tayo dapat umalis sa pundasyong itinatag ng Diyos. Hindi dapat tayo pumasok Next sa question. anumang bagong Next organisasyon. question. Sa time sa Jewish church, kinalaban ba si Jesus Christ sa Jewish established church or si Jesus Christ ang kumalaban sa established church? Saan po sa kanila ang ano pong nangyari? Okay, 10 seconds. 10 seconds. Itinuloy ni Jesus ang Jewish church dahil ang Christian church sa fulfillment or progression ng Jewish church. Next Kaya question. po ang Adventist Next Spiritual question. Israel. Sa Great Controversy 665 nung nilatag ko kanina, sabi ni Sister White, may four classes of the redeemed sa kingdom. Yung flock as brands, yung mga martyrs, yung great multitude, at siya yung perfected Christian character. Ano po ang masasabi mo doon, Brother Denmar? Kasi hindi naman sinabi ni Sister White na yung great multitude at saka yung mga maliligtas ay iisa. Nakakategorize sila in sequence. Okay, ito masasabi ko kung hindi naman ano yan, di ba? Hindi naman categorical question, no? Yes po. Okay. Ang masasabi ko, ang Adventist po 'yan. Bakit? Kasi kami po may karapatang magpaliwanag ng sulat ni Ellen White, hindi ikaw. Hindi ikaw. Time. Mali nga nga yung inyong interpretation. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion mga kapatid at mauna dito si Denmar. Bilang negatibo ng 144,000 at great multitude sa Revelation 7 ay hindi iisang klaseng tao na maliligtas. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay, so ayan, nakita nyo po, no? Una, wala na po talagang credibility ang ating kausap. Kasi po, umamin na po sila noong 1962 na they admit their biblical errors of their biblical interpretation. Nandun naman po sa ating PowerPoint yan. So, wala na po credibility. Bakit pa natin paniniwalaan? Kalawa, apostasy po siya. Ang sabi ni Ellen White, babasahin ko po, hindi ba malinaw sa iyo ito, brother? Ang isa sa katunayan ng 144,000 ay hindi nabahiran, virgin. Virgin, hindi nabahiran ng Babylonia. Yung Babylonia ho kasi magulo parang kayo na mga offshoot, may star, may local conference. Itong Retinine, kayo ngayon, yung Davidian, bigla nagbago pa nga, ginawang Retinine. Tapos nagkaroon pa ng house home churches, etc. Ayan. So kayo, naging Babylonia kayo. Hindi reformador, kundi naging Babylonia. Nangahawa kayo doon, kayo naging spiritual Babylon. Naging offshoot kayo yung lumabas. O ngayon, babasahin natin yung katunayan natin na ang Seventh-day Adventist, yung 144,000 at ang great multitude ay iisa lamang. Ito katunayan Ito. Sabi dito sa Symposium on Revelation, page 276, John, eightfold description of 144,000 found in Revelation chapter 14, verse 1 to 5. Indicates that they share a common heritage with the saints of all ages. What then is unique about them? Thus, the final generation of saints achieve a level of holiness never reached before. Are there the two levels of holiness?
one resurrection and one for translation. In all generation, there has been only one method of salvation. No? God has only one criterion for salvation, and it is faith alone. Okay? So maliwanag na yung 144,000 at yung great multitude ay iisa lang dahil iisa lang yung way ng kaligtasan itinuturo ng Biblia. And that is faith alone, without works. Hindi kailangan ng kautusan, hindi kailangan ng pag-iwas sa baboy, hindi kailangan ng bautismo, hindi kailangan ng ikapo. Faith alone lang. Oh. Yung sinasabi mong dalawang grupo, yung 144,000, according sa Symposium on Revelation, page 276, hindi po nagkaiba dahil iisa lang ang way ng ginamit na Panginoon na pangkaligtasan. No? It's either for translation or whatsoever, yung sinasabi mo kanina, yung kay Enoch at Elijah, isa lang. Salvation by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. Okay? So, isa lang. No? So, yun ang katunayan natin diyan. Now, okay. So, dahil sila po ay apostasy, nahawaan ng Babylon, no? Kasi ang mga lumabas sa Seventh-day Adventist, Babylon ho yan. Apostate, according kay Ellen White. Balikan natin si Ellen White. Ano ba ang sabi ni Ellen White sa mga lumabas sa church? Makinig kayo ha, yung mga nasa labas ng church, dahil ang church na ito ay katulad sabi dito, manuscript 129, page 1905, paragraph 6. We cannot now step up the foundation that God has established. We cannot now enter into a new organization, for this would mean apostasy. Okay? Maliwanag. Kung gusto mo maging kasama, 144,000, mag-Adventist ka. Kasi, tandaan natin, wala pong kaligtasan sa labas ng iglesyang ito dahil yung mga tinatakan lamang ng tatak ng Diyos ay siyang maliligtas. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang 144,000 at great multitude sa Revelation 7 ay hindi isang klaseng tao na maliligtas. Brother Francis ng Davidian, your time start now. Sound check? Clear ba? Alright, so for our last for conclusion, pinapatunayan ko po at it still stands na 144,000 at great multitude ay magkaibang klase ng tao na maliligtas. And that's good news for all the people or mankind na nabubuhay dito sa mundo ngayon. First, yung 144,000 kukunin sa Seventh-day Adventist. Living saints sila. They are living saints. And at the same time, after nyan, they will receive the Holy Spirit power. And then they will go for the loud cry. And then they will give power and force for the third angel's message. And i-gather po nila ang great multitude na nakita ni John sa Revelation chapter 7 verse 9 from all kindred, from all people, from all tongues, not in the tribe of Israel. Magkaiba po sila talaga, mga kapatid. At base po sa ating mga passages, sinabi po ng propetesta Ellen White na yung 144,000 ay 144,000 in number. Literal po yung number nila at kunin po sa Seventh-day Adventist. And another po, yung 144,000, sila po yung reprover. Hindi po sila ibang church na Seventh-day Adventist, hindi po.
meron po silang message para sa Seventh-day Adventist to to sigh and cry for all the abomination done in the Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, hindi po silang magkaibang grupo. Membro po sila ng Seventh-day Adventist. Sad to say, kakalabanin talaga sila sa general or sa the whole ng Seventh-day Adventist. The same po ni Elijah. Si Elijah sa 1 King chapter 19, 17 to 19, prophet siya na pinadala po doon sa Kingdom of Israel. Tao po yun ng Panginoon, pero kinalaban sila ni King Ahab at saka ni Jezebel. Si John the Baptist, meron po siyang spirit and power of Elijah. Si Jesus Christ po, nagsabi po na siya po yung isa na fulfillment sa Malakay chapter 4 verse 5. Pinadala din po si John the Baptist sa church, sa Jewish established church. Nireprove po ni John, kinalaban siya. Pati yun pinatay siya, namatay siya dahil sa kanyang pagstand sa truth. Si Jesus Christ mismo, pinadala siya sa the lost sheep of the children of Israel para po talaga sa mga tao ng Panginoon ang pag-reprove, yung pagbigay ng correction. At saka sa last day, sabi ni Sister White sa TM 445, sabi niya, prophecy must be fulfilled. Kinote niya ang Malakay chapter 4 verse 5 which says, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Sabi ni Sister White, may darating pa na somebody is to come in the spirit and power of Elijah, and he will interpret the scriptures, not the scriptures, hindi po yung sulat ni Sister White ang interpret niya. The whole Bible po, i-interpret po niya at meron pong magpamali. Like, mali man yung in-interpret mo. Kasama dyan si Brother Denmar. Naku po, hingi ka po ng tawad sa Panginoon, Brother Denmar. Mag-strive ka to be among the 44,000. Imbitar kita para magsama tayo during sa loud cry. I-gather natin ang great multitude. Saan po yan ang great multitude? Hindi natin alam. Si Brother Rasha, makasama siya sa great multitude. Huwag kang magpamembro ng Seventh-day Adventist ngayon, Brother Rasha. Huwag muna ngayon. Sapagkat marami pang problema sa Seventh-day Adventist. Balang araw, pag mag-purify na ang Panginoon, mighty sifting soon to take place sa Seventh-day Adventist. Then He will thoroughly purge His floor. Then God will gather the people of God to come out from Babylon. And then He will put it onto His own church para hindi po maka-experience ng 7 plagues na nakasulat sa Revelation chapter 16. Ngayong gabi, gusto ko po na ipaalam sa lahat na God is still inviting the Seventh-day Adventists, all Seventh-day Adventists, to strive to be among the 144,000, to the Davidians Association, to the General Conference of the Seventh-day Adventists, to all reformers of the Seventh-day Adventists. Mag-strive po tayo to be among the 144,000, to sigh and cry for the abomination. Makasali tayo sa loud cry balang araw, to gather the great multitude that no one could number from all kindred tongues and tongues and tribe. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat. At naway pagpalain sa Diyos, may kapal ang mga katotohanan ng ating tinatayo na yun. Ang 144,000 at great multitude ay hindi isa, ngunit ibang klase ng tao. 144,000 from the Seventh-day Adventist Church, and a great multitude ay from all kindred and people and tongues from Babylon, to become out in Revelation chapter 18 verse 4. Thank you so much once again, and have a good night. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Davidian Seventh-day Adventist versus Seventh-day Adventist General Conference mga kapatid. At before natin yan yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience, sa lahat ng nanood at nagiging interest sa ganitong pag-uusap. Medyo malalim to. Pasalamat mo na Brother Francis. Unang-una sa lahat, maraming salamat lalo na higit sa Panginoong Diyos sa oras na binigay. Kagabi pa ito sana mangyari. At salamat din po sa mapagmahal nating kapatid, Brother Denmar. Maraming salamat, Brother Den. Salamat, Brother Rasha po sa pag-initiate po ng pag-uusap na ito. Sa lahat ng mga viewers, gusto ko rin po yung pasasalamatan sa inyong pagsubaybay, sunod sa ating talakayan tungkol sa katotohanan. Sana po, sa next po na pag-uusap namin, Brother Denmar, maging manood pa rin po kayo. Ako, pinapasalamatan ko ang lahat ng mga Shepherd Shred believers, the Davidian Seventh-day Adventist Association. Patuloy lang po tayong
paalam sa mga katotohanan sa Judgment for the Living sa Seventh Adventist. Kahit na paalisin tayo sa loob ng Seventh Adventist Church, pasok pa rin pa tayo. Pasok pa tayo dahil para po tayo ito sa Seventh Adventist. Kahit nakamuhian tayo nila, para po sa kanila, para po sa atin lahat dahil mahal na mahal po ng Panginoon ang Seventh Adventist, mahal na mahal po ang Seventh Adventist. Wala na pong ibang church, only the Seventh Adventist. Maraming salamat po. At yun lang po. Okay, at Bro Denmar, pasalamat din bro. Nakamute ka bro, nakamute. Okay, unang-una, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. The three holiest being in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Also, all praise and thanksgiving to the one who was the source of knowledge and wisdom, mga kapatid. No, tayo nagpapasalamat sa bumubuo ng Advent Biblical International Ministry at gayon din sa bumubuo ng 3A Media, sa ating head coach, Pastor Chris Bacalares, ating presidente, Engineer Arnold Sabusay, no? At gayon din sa ating Vice President dito sa Luzon, si Brother JB Kapinig, ating Vice President for Administration. Vice President Social natin, si Brother Pebwin Dalida. At sa bumubuo ng Straightforward Apologetics, si Brother Jezreel. At iba pa natin mga kasama dyan, no? Yan. So maraming salamat sa inyong pagsuporta sa inyong pong maliit na lingkod sa Facebook, sa TikTok, at kayo sa YouTube, mga kapatid. So yun, pinopromote ko mga kapatid. This coming Saturday, nasa ano po tayo, nasa Centennial, Western Bikutan, Taguig Seventh-day Adventist Church, no, diyan po tayo. Ang ano po diyan, ang landmark mga kapatid, yung pinaglibingan ng idol ni Brother Rasya na si Duterte doon ni Marcos, no, sa libingan ng mga bayani diyan, no, sa Taguig, no. Ayan. So, dyan po tayo mga kapatid, malapit po yan dyan. Pwede nyo po ipagtanong yung ating church dyan sa malapit sa libingan ng mga bayani. No? So, yun. At maraming salamat, Brother Rasha Bisa, sa iyong laging pag-moderate sa amin dito sa Rasha TV. So, yun po, kayo po ay aking iniwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon na kayo po ay patuloy na sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At sumain niyo po ang kapayapaan ng Panginoon at kayo ay laging magtitiwala sa magagawa ng Panginoon sa inyong buhay. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas sa panahon. Kaya Brother Francis, dahil mahal mo ang Adventist at kayo mga kapatid, at mga kaibigan, dahil mahal natin ang Adventist, dito ang kaligtasan, mag-Adventist na po kayo. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Rasha TV gusto nyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala sa ating pagmumoderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito. Actually, yung series nila this is about circle ito ng Adventist, mga kapatid. So, pwede nyong kausapin si Brother Francis ng Davidian at si Brother Denmar Santiago, mga kapatid, dito sa series na ito. Kung gusto nyo sumali, pwede nyo akong gamitin as mediator sa yung pag-uusap. At please follow these two gentlemen dahil meron silang mga post din sa sarili nila. At siyempre sa aking Facebook din, mga kapatid, pakipollow na lang din. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near.